Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Kauna-unahang Gordon Ramsay Bar and Grill Restaurant sa Pilipinas nakatakdang buksan sa Metro Manila. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Pilipinas nakapagtala ng pinakamataas na retail e-commerce growth noong 2022. Balitang Good Vibes. Benepisyong hatid Good Vibes. ng pag-inom ng red wine, alamin. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Credit growth bumagal noong Setyembre. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. At ngayon, narito na ang mga detalye ng mga balitang good vibes. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Good news para sa mga fan ng celebrity chef na si Gordon Ramsay. Hindi niyo na kailangan pumunta sa ibang bansa dahil on the way na ang sikat na beef Wellington dish dito sa Pilipinas. Nakatabdang buksan sa New World Port Resorts sa Pasay City ang kauna-unahang branch ng tanyag na Gordon Ramsay Bar and Grill Restaurant sa second quarter ng taong 2024. Ilan sa mga kaabang-abang na pagkain ihahain ng naturang restaurant ay ang rare breed steaks, grilled specialties, fresh market food, at ang pinaka-iconic na beef Wellington dish ni Chef Gordon Ramsay. Ayon kay Newport World Resorts Chairman na si Kevin Tan, magiging bahagi ng epic transformation ng Newport World Resort ang pagbubukas ng naturang bar and grill at marami pa niyang dapat abangan sa mga susunod na buwan. Kilala si Ramsay bilang host ng American version ng Hell's Kitchen na kamakailan lang nag-premiere ng panibagong season nito. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Nanguna ang Pilipinas sa retail e-commerce growth noong nakalipas na taon sa mga bansa sa Southeast Asia. Ayon sa report ng Asian Development Bank, nakapagtala ang Pilipinas ng 25.9 growth. Bukod sa Pilipinas, nakasaad sa report ng ADB na kabilang din sa top 10 markets sa buong mundo na mula sa Southeast Asia ay ang Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Inihayag ng multilateral institution na ang mabilis na paglago ng sub-regions ay bunsod ng pagdami ng digital consumers mula nang mag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Ang red wine ay mayaman sa resveratrol, isang natural na antioxidant na galing sa balat ng pinitpit na ubas. Ayon sa Medical News Today, maraming benepisyong hatid ang pag-inom nito paminsan-minsan. Ito ay dahil sa taglay ng anti-inflammatory properties na mainam sa pamamamaga. Pinalalakas din nito ang puso, mabuti sa utak at sikmura. Paalala na eksperto, ang sobrang pagkonsumo ng red wine ay nakapipinsala dahil maaaring magkaroon ng heart problem, fatty liver disease, may stroke, at maapektuhan ang mental health condition. Kaya naman, hinay-hinay lamang sa pagkonsumo ng red wine upang hindi magkaroon ng problema sa kalusugan. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Ang pagtulog ay kailangan upang makapagpahinga ang ating katawan mula sa mga pang-araw-araw na gawain. O partner, tandaan mo yan. Kailangan natin yan. Oo. Alam nyo ba na may negatibong impact sa ating kalusugan ang hindi pagkakaroon ng sapat na sleep o tulog? Ayon sa News in Health ng US, kung ang isang individual ay walang sapat na tulog, bumababa sa 40% ang abilidad nitong makaalala. Naapektuhan ito ang parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus, kung saan ito ang dahilan at susi upang matandaan ang mga bagong pangyayari. Kaya payo ng mga eksperto sa karamihan, matulog ng 7 hanggang 8 oras sa gabi dahil ang 4 na oras na tulog ay hindi sapat sa pagpapatibay ng memorya. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Bumagal ang credit growth sa ika-6 na sunod na buwan noong Setyembre, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Sa preliminary data mula sa BSP, umakyat ng 6.5% o sa 11.17 million pesos ang mga utang na nailabas ng Universal at Commercial Banks hanggang noong katapusan ng Setyembre, kumpara sa 10.49 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mas mabagal ito kumpara sa 7.2% increase na naitala noong Agosto at pinakamabagal mula ng may record ang 4.8% growth noong December 2021. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Lumobo ng 109% o sa 27.3 billion pesos ang foreign investment pledges na inaprubahan ng investment promotion agencies noong third quarter kumpara sa 13.05 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamabilis na paglago ng foreign investment commitments sa loob ng 2 quarters or mula nang maitala ang 4,455.6% surge noong unang quarter ng taong 2023. Bumaba naman ang foreign investment pledges noong Hulyo hanggang Setyembre ng 54% mula sa 59.09 billion pesos noong second quarter. Ayon sa mga analyst, ang taunang increase sa pledges sa ikatlong quarter ay refleksyon ng pagsisikip o ng pagsisikap ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming investors. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Oh, partner. Alam mo, partner, napakaganda yan. No? Maraming pledges, no? Foreign investment pledges. No? Ang ibig sabihin yan, pag maraming pumasok na negosyo sa Pilipinas, so gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. No? Di ba? Of course. At siyempre, maganda yung ginagawa ng gobyerno ngayon. No? Hinihikayat ang mga negosyante no? Yes. all over the world no? Para mag-invest dito sa Pilipinas. Yes, partner. Agree ako dyan. At napakarami nating narinig na balitang pampagood vibes no, Yes, sa umaga. No? Lalo na yung para sa ating kalusugan. Kasi alam mo naman, health is wealth, partner. Yes. Oo. Alam Tinandaan mo ba yung, yung balita tungkol Kailangan sa mong matulog ng 8 oras. Ikaw natutulog yata ng mahigit 8 oras. Daya mo, inunahan mo agad ako. Opo, ayun, mga kabalitang good vibes. Napakahalaga po ng sapat na tulog. Kasi actually, ang sinasabi dyan na magandang oras, yung 10 p.m., partner, hanggang 5 a.m. Kasi ito raw po yung oras na nagre-repair yung ating mga body organs. And napakahalaga na nare-repair yung ating body organs. Kasi otherwise, sakit ang pupuntahan. Kaya nga yung iba na hindi nakakatulog ng ganong oras, Matamlay. ibig sabihin hindi mari-repair. Kasi yun yung time ng katawan mo para mag-repair yung mga organs na yun. So kung hindi mo na ibibigay ngayon yun, maaapektuhan. At kung palagi mong gagawin yun, karamdaman ang kasunod nun. Kaya nga health is wealth. At hindi lang yung partner. Pag Yes, hindi partner. kumpleto yung tulog,